So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Live ako di Judge Jinan. Okay guys, tapos na tayo sa first round ng tournament. Okay, so bracket A at bracket B ng Isabuhay 2023 is tapos na natin. Pwede nyo i-check sa YouTube channel natin syempre. And ngayon, punta na tayo sa bracket A ulit para i-reviewin yung second round ng tournament, which is, kita nyo naman sa background natin, it's Sak Maestro versus Husky. Tignan natin kung anong battle to. Pero sa mga updated dyan, alam nyo naman kung sino yung panalo dito, no? Sa mga nakapanood na neto, alam nyo, syempre. Ako kasi first time ko ito mapapanood at sinadya kong hindi panoorin to nung time na in-upload to para syempre para pag dumating yung time na marireview ko siya, is fresh yung magiging reaction ko. So, ayun, isa sa mga dahilan. And isa rin sa mga dahilan yung gusto ko syempre ma-review yung first and second round ng sabay-sabay. Yung semifinals siguro ongoing yung semifinals ngayon kasi October 7 kasi ngayon guys. Alam ko ongoing yung isang bracket, no. And ayun, Sak Maestro versus Husky. Alam niyo naman na panalo si Husky dito, pero sabi nila nag-choke daw si Sak, pero tignan natin. Panoorin natin to. Tansyahin natin. Pakinggan natin. Let's go. Si Husky, pinili niya mauna. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin to. Pito ang hurado natin sa buhay tournament. Unang banat, Husky. Woo! Yo! Sa lahat ng nag-entrance na nagsasabing panalo na si Sak, hindi pa sure yan. Yung pinagmamalaki ng Davao, hahambalos ko sa durian. Ano, flip-top game? Yeah! So what's the matter of this? Ikaw na ba yung mas na kahit solid nung bato sa linya mo nagiging gas? Yun ba yung chemistry mo sa battle? Kapalintunaan sa isip ko. Kasi pag dinurog ko yung Hansel, tanggapin nyo ng buo. Kaya ko tong gawin kahit na walang shabu. Malakas ka na ba nun? First time mong nagawa, normal na sa akin yon. Achievement ng puta. Niloloko mo mga tao. Kinasahan mo nga yung range, kaya pagputok ayon na blanco. Nasa Isabuhay watchlist na kasi, kaya naghuhugas na ng kamay. Yung mga adik na umamin, mas lalong namamatay. Kaya anong mala AI trumabaho? AI ambot sa imo. Nilamon ka na ng system, tau-tauhan ka na ng visyo. Sabi niya kay Lanceta, alam na kung saan hahantong. Bisikletang putol kadena, kaya rekta sa kangkong. Gunggong. Putol yung kadena, kaya nagdire-diretso. Maniniwala pa sana ako kung sinabi mo putol yung preno. Tangina, basic mechanism, hindi mo pa alam. Sampalataya kayo masyado, Sak Maestro lang naman. Oh, baka sabihin mo, fixie yung bike. Tangina, wag kami. Pwedeng ipreno yung tsinelas, di mo alam, rich kid ka kasi. Okay, sa mga nagbo-bike dyan, pwede i-preno yung chinelas. Yes, guys, kasi ginagawa ko rin yon before, no. Pag walang preno, tamang apak sa gulong ng chinelas, no. Ang galing. Relate sa mga nakarelease dyan. Ang dami nakarelease sa crowd, do. Tangina, wag kami. Pwedeng ipreno yung tsinelas, di mo alam, rich kid ka kasi. Hindi masama maging masuri sa palakpakan at papuri. Panalo o talo, may hurado na bahala sa pag-uri. Kaso minsan nalilito kasi komplikado pagkakasetap. Komplikado nga pagkakasetap kaya tunog pang matalino. Tangina, pero sige, palag-palag to. Umabot man sa worst, no remorse. Kung ikaw ay married to the game, makuwang reason to divorce. Malapalos kung iisipin, walang kawala to sa... Walang bigat nun. Married to the game. Lakas nun, nabigat yung linya na yun. To,
Umabot man sa worst, no remorse. Kung ikaw ay married to the game, makuwang reason to divorce. Malapalos kung iisipin, walang kawala to sa kamay ko. Kasi alam ko na yung sequence, gagamitin ko yung abo. Kahit maestro, matedehado, malalagay sa delikado, alanganin sa dedikado, at isang husking preparado. Inan, lakas. Hangad mo lang magpaka-legend, kaya akin ang victory. Gumawa ka lang ng kwento, ako bahala sa history. Ang lakas ni Husky, awa. Hindi ko in-expect to, guys, Kasi yung first round ng Isa Buhay, yung kalaban niya si Sequence, hindi pa ganito yung Husky, no? At kung pagbabasehan din natin yung mga napanood kong Husky before, hindi ganito ka-impactful yung Husky nun. Iba yung Husky ngayon, tol, sa Isa Buhay. Iba yung sulat, kakaiba yung sulat. Meron akong nagustuhan nung unang mga lines. Yung chemistry na scheme, no? Ang ganda nun. Nagustuhan ko yon. Tapos, ito, yung hindi pwedeng i-preno yung chinelas, di mo alam, bitch ka, kasi ang dami nakarelate nun sa crowd especially, and ako nakarelate din ako doon. Overall, ang linis na performance ni Husky. On point, no? Para sa akin, wala mang masyadong direct papunta kay Sak, no? Para sa akin lang naman, no? Para sa akin kasi medyo nagkulang sa mga direct punches papunta kay Sak, pero yung bigat, yung punto, yung gustong iparating ni Husky sa manonood, sa nakikinig is andon, no? So para sa akin, ang lakas nung round 1 ni Husky, pero hindi ibig sabihin na unbeatable na yung round 1 ni Husky. So malakas yung round 1 ni Husky, pero beatable pa rin yun, no? Siguro I think mga 3 or 4 or 4 to 5 na haymakers lang ni Sak Maestro, papalag na yun kay sa round 1 na pinakita ni Husky. Kaya tignan natin kung mahihit ni Sak Maestro yung 3 to 4 or 4 to 5 na haymakers, no? Para sa akin, ganun dapat kalakas yung round ni Sak para mabura niya yung round 1 ni Husky na sobrang bigat at lakas nun. So, yun. Sorry. Construction worker, negosyante. Dope, pero bilang engineer siya clumsy. Kaya yung mga tinatrabaho niyong bubong, laging may tulo, malaskasly. Hindi man totoo, I know that everyone would trust me kapag sinabi ko sa itsura pa lang ni Husky, rugby. Rugby. Ito yung rapper na galing Shopee. Enigma machine, medyo rusty. He has keys in the ignition. But I wanna ask you why I can't see who got drive. Yung trani ba na matik o yung taxi? Sa standing ba nung bagsik, yung bagsik ko clutch B. At yung pasi mo, real Pinoy niggas. Niggas na real Pinoy. Ikaw ba yung N sa word na egoy in the middle of ignoy? Yung skin ay from Detroit. Gaya ni Eminem at Beastie Boys with si Jerry M. Simputi lang nung tinira ko sa foil. Kahit mahina yung apoy, pero tamang hinala, pare ko. Parang pangalang Sixth Threat, sobrang TH, love you, Ploy. Daig pa si Bugoy. Daig pa si Bugoy. Pagkat si Black Jesus nag-anoint. He put up threes up like Kibuloy. Nag-score ng at least 100 joints. Niggas na real Pinoy. Pakakala mo pang international, baka RPN, real Pinoy, Neanderthal. Proud ka pang taga Rizal, di proud sa'yo si Jose Rizal. Kung yung N-word di sadya, dapat negros, accidental. From Betlogs to cheese de sal, to Kellogg's kasi famous. Sabihin nyo mang basic, hanggang name flips lang itong mga nameless. Kung N-word yung bukang bibig, puta, masyado kayong rapist.
Ganun talaga, yung spit contagious pagkat yung husky merong rabies. Ibalik kaya kita sa slave ships. Balik kaya kita sa slave ships. Balik kaya kita sa slave ships. I'm gonna whip that ass. Yung N-word pag lumabas, in Bisaya, niggawas. Yung N-word pag lumabas, in Bisaya, niggawas. Kapag si Lil Strax, gonna dribble fast, lazy it up, gonna hit the glass, pero alley-oop gayon kay Zaito, tawag doon ay nigga pass. Oh, go drink a dick, kiss my ass. Kasi pink ang yung laman. Nagdilim man yung paningin, kasi na-eclipse ko lang yung sun. Kung puro itim na sa paligid, well, di mo alam. Nag-iisa lang kasi ako yung sinag ng buwan. Nick Diaz, aham, from a fist to a palm. Bitch slap ko si Hunchback na hawig Notre Dame. Husky, all bark. Di ko ramdam. He would not bite. Ikay itim na langgam. Ikay itim na langgam. Indyong mangmang. Kapag Negrito ba'y naman gago aktivismo yung Black Panther, hindi yung hero ng Wakanda. Pagka Pilipino may hindi kilala sa hindi man kinikilala ang Pilipino sa mga banyaga, pero mas pipiliin ko si Kai kaysa kay Victor Wembanyama. Ba't yung siko, ba't naniniko ang yung baba? Oh, primitive, merong primitive design. Dapat yung lyrics niya ay typical, tapos one syllable mag-rhyme. Ako, advanced ng ilang minutes, but I'll leave them all behind. Nag-infinite yung limit, I'm on Filipino. Okay, no? Siguro, kita nyo naman kung ano yung naging performance ni Sak. Stutter, slip-ups, no? Halo na nangyari dito sa round 1 niya. And I think haymakers or punches, medyo hindi masyadong naglaland ng maayos. Hindi rin ganun ka-impactful yung round 1 ni Sak Maestro. Sabi ko nga sa inyo, kailangan ni Sak ng 3 or 4 or 4 to 5 na mabibigat na linya para matumbasan yung round 1 ni Husky, pero tignan nyo yung nangyari. Hindi yun yung ina-expect kong round ni Sak Maestro sa round 1. So, ayun, slip up stutters yung pinaka pumatay kay Sak Maestro sa round 1 niya. Ayun, feeling ko naman kung naitawid ni Sak Maestro ng maayos yun, na-deliver niya ng maayos. May mga lines na buhay ang crowd doon, pero dahil nga nag-matter na yung choke, hinatak na yun, no? Hinatak na yung performance niya ng slip up sa stutters niya sa round 1. So, bigyan ko ng ng 9-6 na score. Dapat isi-7 ko siya, kaso from start to finish stutter no? So, tapos mga lines pa na hindi naging effective. So, yun, I'm being honest lang. Pero yung Husky, dapat actually bibigyan ko lang ng 8, pero sobrang bigat nung mga second half na mga lines niya. So, deserve ni Husky yung 9 dito. So, ayun, 9-6 na score in favor of Husky sa round 1. Round 2. Yo! Shabu angle ulit tayo. Oh, baka sabihin nyo, gas-gas. Tawag dito, follow up. Yun yung malakas. Bali-balita dun sa Davao. Mas excited ka pa kay Miko pag nakikita mong nakatutok yung straw sa puwet ng sesto. Pag naboboring o nababadrip, tamang durog siya ng dos. Pagkabatak, tamang sound trip, natutulog ba ang Diyos? Di ba napahiya ka sa sunugan? Hindi mapinta yung itsura. Basura daw yung beat, pinatayan ni DJ Buddha. Natahimik yung paligid, yung feeling doctorate na payuko. Sabay sabing, asan yung beat? Hala, joke lang po. Tangina, mayabang ka kasi. Kaya anong pagiging humble, sikreto mo? Kapag may magaling na Bisaya, gusto mo lagi credit sa'yo. Ang galing ni Marshall Bonifacio, no? Tamod ko yan. Tangina, si GL, ibang klase yung pinakita. Child support, bata ko yan. Tangina, yung negrong taga-Bohol, na minsan sa inyo nagpahalakhak, 2 inches lang daw si Lil Stroke kung hindi dahil sa sak. Anong ginawa mo, Hansel Cabo? Blowjob mo ba yon?
Tangina, kapag may umaangat, binababa. Akala ko ba nagbago na? User ka na sa tunay na buhay, pati ba naman sa battle, user ka pa? Pati si Sinyo, pinupuna. Nakakaani lang daw ng respeto. Kapag binabanggit pangalangsak, gamitin natin yung konsepto. Ang lupet ng linya mo, talagang suntok na pandiin. Sa tuwing hinahamon mo si Looney, kaso di ka pinapansin. Tangina nito, di siya pinapansin, kawawa naman ano. Tangina, isa buhay final sa day 1. Sakat Marlon sa day 2. Sabi mo yon, remember? Perang-pera, grabe ba? Tagos hanggang December. Tangina yan. Kaya anong 2 days preparation? Tapos sa isip lang daw nagsulat? May mga bangko pa doon, kuya, oh. Ikaw na magbuhat. Tangina yan, 2 days prep? Dapat na ba akong mailang? Ako nga, hindi nag-kinder, pero low-key lang. Puro patawa ba? Baka hindi mo magustuhan yung kasunod. Namatay yung papa mo na may sama sa'yo ng loob kasi nagsasyabu ka. Magsisiman, wala na rin. Immortal ka, edi yung sakit ay habang buhay mong dalin. Tangina, nandadami ka rin ng magulang, di ba? So this is the same cause. Alam kong kailangan mong magpatuloy, but I feel sorry for your loss. Round 2 ng isa buhay na napapanood nyo. Ito yung petsang 2 bilang na napapaluhod ko. Okay, iba yung approach ni Husky. Okay. Round 1 approach ni Husky is andun yung punto, andun yung bigat ng mga lines, no? Sabi ko nga sa inyo, wala masyadong direct punches para kay Sak. Yun yung napansin ko sa round 1 ni Husky. At ganun din naman sa round 2. Although andun yung mga lines ni Sak Maestro na ginamit ni Husky or sinabi niya. Pero hindi pa rin yun enough para masabi ko na direct punches yun. Kasi may inaantay akong suntok na direkta talaga na puta na para kay Sak yun parang ganon, nag-aantay ako ng mga ganon. So round 1 and 2 sa content feeling ko same, pero sabi ko nga iba ng approach kasi round 2 ni Husky nag-focus siya, hindi naman siya actually nag-focus, medyo more on jokes lang siya dito, and yung mga jokes na yun is effective naman. Nakuha naman ng crowd yun. Napapangiti rin naman ako doon, napapatawa rin ako doon. Pero kung ikukumpara ko yung round 1 ni Husky compared dito sa round 2, mas maganda yung timpla or yung content ng round 1 ni Husky para sa akin kaysa dito sa round 2. Kasi nawalan ng bigat yung round 2 ni Husky compared dun sa mabibigat na linya ni Husky sa round 1. So ayun lang siguro, di ko na mention yung mga lines. As a whole na lang, kita nyo naman medyo kita naman dinire-diretso ko na yung round 2 ni Husky kasi still nag-aantay ako ng bigat na linya doon pero hindi yun dumating. So ayun lang naman napansin ko, mas malakas yung round 1 ni Husky para sa akin kumpara sa round 2. Sak Maestro round 2. English at Bisaya, yun ang aking advantage. Gaya ng sabi ni Sixth Threat, kalaban ko, walang challenge. Kung kailangan magsalita para magbigay ng damage, binabodybag ko yung lengguwahe gamit lang ng body language. Kamatal ko, average. Below average na estudyante sa school, a school of fish na walang eyelids. Ang cornea, ninyo kita, yung pupil walang iris. Yung English kapag nagtagalog, yung kalusugan nagkaka-high risk. Kaya ng ice, nagkaka-yellow, tuloy nagkaroon ka ng hepatitis. Pansin ko lang na merong crisis. Halos walang mapambili ng ulam. Kaya nga tuloy ngayon merong problema sa kalusugan. Mag-endorse na noon ng brand. Yun ang kanyang kasagutan. Puta, ano akala mo, yung New Balance, bagong utang. Ha? Nak ng putang yung itsura. Tingnan mo yung pormahan. Parang maliit ka pa rin bulilit. Kaso, nag-aalanganin ako kung may sakit ba to sa pag-iisip.
Alam mo yung konti na lang yung kulang para ma-hit niya na yung limit. Magkakaroon na ng Down syndrome pero mukhang muntik lang ma-autistic. Tas sa Cebu, puta, branded pa yung drip shit. Mula sombrero hanggang swelas. Tas sabay, naka-Gucci socks. Sabay post pa ng social medias. Pero puta, real shit. Alas 7 pa lang ng umaga habang kumakain tayo ng breakfast. Nakasuot ka na ng sapatos kasi wala kang pambiling tsinelas. Alala mo? Puta, 5 araw ka nagsapatos nun. Sino nagsasapatos ng 5 araw? Ano yun? Pang-enhance na yung performance? Na-high cut na yung sapatos, tapos yung pantulog lang yung short pants? Kala mo talaga yung mga lakad mo, may importance. Magpapaload lang sa tindahan, nakasuot ng Jordans. Ito pa yung malupit, akala mo kasi yung Jordans, bagay sa'yo. Kago nagmukha ka lang abnoy. Jordans after breakfast, tapos sindi lang ng lumboy. Real shit, wala siyang dalang sabon. So kilikili nangangamoy. Puta di tumatalab yung Dio. Kahit makipaglaplapan kay Shaboy. Okay. Speaking of Shaboy at Dio, puta, someday lang pinanood ko. Papayag ka ba? Kasi Dio lang ang rapper na galing sa tamod mo. Ba't mahilig niyong maghubad? Mga putang ina niyo. So for one brief moment, isasabit ko to sa'yo. Ano? Sige. Masyado ba? Amoy ahayat, amoy ihi. Galing sa puwet ko yan. Pag ako ang gumawa, sinasabi niyong kadiri. Ganun talaga. Pag ginagawa nilang kahayupan, pera-pera lang hustle. Sa ginagawa nilang kahayupan, pero yung unggoy ngayon natauhan na maituwid ang katayuan sa buhay. Sa isa buhay. Sa buhay, sarili ko lang yung kakompetensya. Sabi mo kanina, namatay ang airpods ko, di ba? Ganun na ba? Yun na ba yung tinatawag niyong komedya? Ikaw, yung ginawa niyong laplapan tsaka yung hentai kamen, yun ba yung eksena? Baboy kasi na-presenta, kaya ka, babubuyan lang din na influensya. Yun ba yung viral influenza? Wow, dami mong ginagawa. Vlogger, rapper, vlogger ka pa, construction worker, hardinero, tagrarap. Nagko-cosplay pa si Gago. Hilig mong magpanggap. Dami mong ginagawa, gusto mo kasi maging lahat. Maliban lang sa maging ikaw at sa sarili mong balat. Kaya, sarili mong balat. Bilat. Yung si Gago. Yung mga ginagawa nyo sa entablado, para sa sarili mo lang yan, pero kami yung apektado. Kaya ngayon, tila naglaho ang kanyang pagkatao. Sa gitna ang pagsisisi, pero sa huli yung pagbabago. Hindi ko sure kung may mga freestyle doon, pero feeling ko meron. May mga freestyle na sinali si Sak, no? Feeling ko lang. Pero ayun, nung gitna, umuokay-okay na eh. 'Di ba? Kita niyo naman yung umpisa, may stutter pa rin, pero pagdating sa gitna nakakabawi. And sabi ko, once na madala ni Sak Maestro yung ganun hanggang dulo, mas okay tong round 2 niya. Pero anong nangyari after nung gitna, pagkadating ng second half, ayun na naman, nagkaroon na naman ng stutter si Sak. Nakakapanghinayang kasi alam ko hindi to yung Sak na inaabangan ng karamihan. Kasi alam niyo na nga, first round pa lang ng tournament, sinabi pa nga ni Sak, walang makakatalo sa Sak na preparado, at sinamon niya pa nga si Looney sa day 2, di ba? ng ahon, di ba? So sayang lang kasi alam ko karamihan niro-root si Sak Maestro sa finals or mag-champion sa isa buhay, pero ayun, kita niyo naman yung kwento ng battle. Round 1 and 2 starter sleep up. So yun. Bigyan ko ng 8-6 to. Sabi ko nga humina si Husky sa round 2. So bigyan ko ng 8-6. Pero si Sak Maestro, yun pa rin eh. So 12 para kay Sak Maestro sa round 1 and 2. 17 para kay Husky. Yo! Birthday ko ngayon! Boss Arik, baka naman. Pero syempre, bago yon. Trabahong matik, katay na yan. Namumuro na ba sa survey? Ako yung may shade, alat naman. Parang napasubo kayo sa Salt Bay kasi yung talim ko may laman. Tara sa bar? Sige sabay.
Magpapakas agad ako hanggang maalala mo yung tips na tumalo din sa'yo. Kamatayan mo ang rason ng iyong pagtapak sa Maynila. Isang masayang larawang palit ulo sa kandila. Ikay lapnos latay, pulbos patay. Taos mong tanggaping ikay laos nabay. Sa boss panay, haplos kamay. Tapos ka Lakas. na kaya wala na rin pakos ganay. Shit! O sige, sa'yo na yung bar. Pero yung logic, nakuha ba? At the end of the day, ba't sila narito kasi pinili maging masaya? May potential ka naman sana. Kaso alam mo yung nakakainis? Sa lahat ng gustong magretiro, siya lang yung ayaw umalis. Lahat naman tayo ayaw sa bias. Pero bakit tila may sablay? Pag sa Davao, kahit simot, suicide sa Pakusganay. So bakit dito hindi? Interesting. Pwede pa share niyan? Audience impact yung magdadala parang 6 at share nan? Magkikisaya, Tagalog, English, mga word with preference. Gusto mag-work, kaya application, sang katutak yung reference. Tangina, lalayitin yung kalaban. Tapos magdadrama. Para sa susunod na punchline, makuha yung simpatya. Tawag doon, mind conditioning. Pag overrated yung nagsabi, kahit simple line, sobrang galing. Sino ba mga hurado? Wala akong pake, kahit sisak iboto nyo. Basta tandaan nyo lang, palabiro lang po ako. Tangina kasi yung mukha neto, square. Mukha kang si Mogu-Mogu. Ganto itsura ng panga pag dinodrawing ko si Goku. Ang angas ng pormahan, no? Tapos, yung tindig, tanga na medyo maskulado. Parang biga ka nun, par. Kasi yung mukha mo is... Hindi ko na nakikita yun si Miko. Sa ano yan, sa Facebook. Hindi ko na nakikita si Miko Vasquez ba yun? O Velasquez ba yun? Something ganun. Basta si Miko. Yung, par. Mga ganun. Hindi ko na siya nakikita sa Facebook. Squalado? Tangina, time na ba? Okay lang yan. Kasi wala na yung batas. Isa ka rin sa violator na minsan kung pinalagpas. O nung laban mo kay batas, ikaw mismo binoto ko. Di mo inakalang ako yung kokotong at may kikil na sayo. Kung iniisip nyong ito yung break, mas lalong di ako titigil. Sisikat ako pag tinalo ka, try mo ring i-google. Milyon-milyon ang nilamang. Kaya sino ang nabogus? Anong pakiramdam sinasabon ka pa ng bonus? Magkakampyon sa isa buhay, di ganong Dabaw. Tatay ko Tagalog, nanay ko tubong Dabaw. Di ganong Dabaw, kaya sorry mga gaw. Magkakampyon sa isa buhay ay hindi pa rin ikaw. Sinadya akong lumagpas sa oras para sulitin yung gabing to. At para ipaalam na magre-retiro na rin ako. Isasama ko si Boss Arik. Yung mga MCs, kasama na rin kayo. Kita-kits tayo sa round trick. Plaridel, galingan mo. Magmamigrate na kaming lahat. Ikaw, iiwan ka mag-isa. O, pakinggan nyo muna yung guest natin. Magyayabang pa siya. Boss Arik, bill out na. Putang ina mo, Klasky. Tangina, props kay Husky sa round 3. Pinaghalo niya yung round 1 and 2. Jokes. Tsaka mga punto na mabibigat. At hindi lang yon, nagdagdag pa siya ng mga arsenals niya. Like flow, speed. Hindi naman actually speed. Basta nag-flow siya. Ang galing. Ang ganda ng mga transitions, tol. Ang ganda ng transitions. From joke. From flow, joke, tapos seryoso mode, no. Galing. Tapos biglang joke ulit na Sir Arik bail out na. Ang ganda ng transitions. Hindi nyo mapapansin na okay, ano nga ba yung next na ano, 'di ba? So, ang galing. Ang galing ni Husky sa round 3, and para sa akin ito yung pinakamalakas na round ni Husky. Sobrang pulido.
ang galing. Ang galing ng kwento, no? Yung sinadya kong lumagpas sa oras, ganyan-ganyan. Tapos, wala na yung batas, 'di ba? Nahisingit na si batas na which is nag-retired na nga. Tapos kikitil sa'yo, ganyan-ganyan. Tapos yung sinasabi ko na transition na from seryoso to joke, yung mga hurado, sino ba mga hurado, wala akong pake. Ganyan, tapos joke lang. Tapos yung ginaya niya pa si Miko na diba? Maganda, ang ganda tol, ang ganda nung round ni Husky sa round 3, and ito yung pinakamalakas para sa akin. Hirap na to, mahirap talunin to kung tatapatan ni Sak Maestro yung round 3 ni Husky. Kailangan ng napakaraming haymakers, no? So ayun, yun lang. Sak Maestro. Boss Arik, bilat na. Boss Arik, bilat na. Speaking of Boss Arik, I don't play the game for wins. I get paid. I made some friends. You set the date, my plane ascends. I hit the stage, it's way intense. I would never rage against your machine. But it makes some sense. Kailangan kong dumayo just to save these main events. It's a lame attempt. Yeah, sorry. Sorry for the lame attempts. Sorry for these lame attempts. Sayang. Pero matanong ko lang kung bakit. Sorry for the lame attempts, pero matanong ko kung bakit. Wala ako sa pausgan ay kasama ng mga Mindanaoan talent. Hindi naman siguro Bisaya lahat ng inyong tinatarget sa isa buhay. Hindi naman siguro mga Bisaya ang tinatarget. Kaming dalawa na lang ni Claridel yung naiwan. Ginawa mo pang magka-bracket pero Bisaya din to si mga ka-planet. Idol kita ka ba gahinan na oras ani higayon na. Idol kita ko ng si Husky sukat pagit sa una. Tuupog ka. Ha? Grabe ni mo ka pikoy, paloy. Husky, pag Bisayaon, di man ay kasabot mo. Gawas man yung pagka-itoy. Ha? Pagkat-itoy. Real Pinoy, niga na real Pinoy. Pero, it's too late to undo. I just 2-day prepped for you, pero itong mga nangyaring, sasabihin ko yung mga nangyari itong mga real shit, yung nangyari dahil ikaw yung roommate ko sa Cebu. Real shit, habang kami tulog, naghanap daw siya ng chibog. Mas narinig kami umaalog. Ayun, si Magsibogs. Mas top tier pa sa top silog. Woo! Tangina, itong mas top tier pa sa top silog. Fuck. Nakapatong na sa bitch at hindi na nga siya underdog. Real shit. Lumabas yung pagkamatli. Naghanap ng only pop si Papi para makabuo ng Papi. You had to teach her how to doggy. Dahil ba nalasing sa party? You fuck a bitch na sobrang nasty? Ikaw pa nagbigay ng stud fee dahil ba Siberian Husky? Siberian Husky, woo! Alam, saksi doon sila Ilaya. Oh, sumakay ka pa ng Cebu Pack para makapak lang ng Cebuana. Kala ko para sa tawa. Base pala sa real life experience ay yung mga bara. O kaya pala sa battle mo ka Shernan, mas ginampanan mo yung kabit kaysa asawa. I feel sorry for your young wife. Nakasal siya sa makasalanan. Ngayon, alam niya na hindi Husky, kundi askal kanyang young husband. Tapos, girlfriend pa yun yung tropa mo. Wow. Kini Casey yung si Aubrey Miles. Wala mo ng kapakapatid. Kabistulak only child. Pagkaharap mo siya, puro smile. Pero yun pala, all the while. Sinaksak mo patalikod, niliteral mong doggy style. Kaya hindi mo matakasan yung pangangabit o habit. Pangaliwaan ang iyong habit. Di ka makawala kahit man yung talikuran nakadikit ka't nakakapit. Ganun talaga mga aso pag nagtalik. Ako, di ko trip ma-personal. Di ko style ma-personal, kaya wag na kayong magtaka pag ako na personal, alam mo real talk talaga. Real shit. Okay, so wala na masabi doon, no? Totally starter talaga, sleep ups talaga, buong battle si Sak.
And ayun, sabi ko nga kanina, hindi to yung inaasahan ng karamihan. So, pero ito na, nangyari na. So, ayun. 6 points para nang bibigay ko kay Zach Maestro. So, 18 points para kay Zach. Kay Husky, yun yung pinaka-strongest round niya. So, 9-8-7 yun. 9-8-10 yun para sa akin. So, 27. So, 27 to 18 points. Lamang na lamang all 3 rounds si Husky. So, Husky ako. Left up, Zone 16. Isubuhay 2023 battle. Zach Maestro versus Husky. Mag-iis pang best para sa kanilang pareho. Shoutouts pa rin sa inyo lahat ng mga kasama natin dito. Ang boto ng Jurado, 7-0, advancing sa tournament. Mag-iay tayo lahat para kay Husky. Yan, siyempre, yung mga sinoutout ko kanina, check nyo yung Facebook page na. Siyempre, maraming salamat. 1870. At flipped up, mag-iay sa beses para sa birthday ni Husky. Birthday niya talaga yan. Manlilibre daw siya beer sa inyo lahat. Ayun, so mali na naman Husky. Ayun, sayang lang. Siyempre, mas entertaining sana kung preparado sa Zach. Ayun. Husky. Ayun, overall consistency, overall. pati punches, pati style-wise, Husky. Rounds 1, 2, 3, Husky. Yo, binoto ko Husky all 3 rounds. Cruz nga pala. All 3 rounds Husky. Kita niyo naman, hindi preparado si Zach. Mas preparado 100% si Husky dahil birthday niya, happy birthday Husky. All 3 rounds. Yo, Sina, in all 3 rounds, binoto ko si Husky, pero props pa rin kay Sir Zach. Yun, all 3 rounds, Husky. So, yun yung pinakamasakit na i-judge para sa akin. Pero idol ko pa rin si Zach kahit anong mangyari. Gusto ko lang mabalik yung eagle niya. Boto ko Husky. So, ayun. Wala naman siya explanation doon, no? Kitang-kita yon na Husky all 3 rounds. So, ayun. Hindi naman siya doon nag-explain yung mga judges kasi kitang-kita naman talaga. And, ayun. Sabi ko nga, hindi to yung in-expect ng karamihan na Zach Maestro. Pero, ayun. Nangyari at nangyari. Husky, congrats. Tangina. Finals na. Ay, tama ba? Semifinals na rather. Whew! Tanginang yan. Bakbakan. Sana galingan pa ni Husky sa mga susunod na battles. So, yun. Kita-kits tayo sa ano ba yung next na battle? Plaridel tsaka Poison 13, no? Kita-kits tayo dun mga kuma. Peace out.